Hello guys, so sa video na to ay tuturo ko sa inyo kung paano ka magtanong at sumagot sa German language. Kung nahihirapan ka, ano yung word sentence order, kung paano yung pag-approach ng mga tanong at paano sumagot, this video is for you. Okay, so umpisahan na natin. So sa pagtatanong ng German language, meron siyang dalawang klase ng pagtatanong. The close-ended question and the open-ended question. So unahin muna natin yung close-ended question. Sa close-ended question, this is yung answerable by yes or no. Close-ended question nga siya, di ba? So, for example, is yung do you have kids? Or do you eat apple? Okay, mga ganong tanong. So, sa German language, almost the same lang siya, pero meron siyang proper structure. Okay? So, sa video nga pala na to is, nagbibigay ako ng informal and formal example. Okay? So, make sure na tignan nyo mabuti, pero if you are beginner, I suggest you have to use the formal form. Okay? So, umpisahan natin. Proper sentence order niya is yung verb, the subject, and then the direct object. So, pagka sa verb is, for example, kaufen Sie or kaufst, mga ganon. So, dapat alam niyo na kung paano somehow mag-conjugate ng mga verb according to the pronoun. Okay? So, kaufst du, haben Sie, mga ganyan. So unahin natin yung formal form. So, kaufen Sie ein Auto. Kaufen Sie ein Auto. So, pag sinabing kaufen Sie ein Auto, bibili ka ba ng auto? Okay, so unahin natin yung formal form is kaufen Sie. Okay, is kaufen Sie is this formal form. Pag ginawa natin ng informal form siya is kaufst du ein Auto. Kaufst du ein Auto. Okay, so yun yung verb, subject, and direct object structure. Okay, another question. Haben Sie ein Kind? Haben Sie ein Kind? Inuna natin yung verb, and then yung subject, and then yung direct object which is ein Kind. In informal form is hast du ein Kind? Meron ka bang anak? Okay, so do you have kid? So one more is du Gemüse? In informal form, and informal form is essen Sie Gemüse? Essen Sie Gemüse? So pag sinabing essen Sie Gemüse is in a formal form which is verb, subject, and direct object. Okay? So answerable by yes or no. Now we will go naman sa open-ended question. Meron siya narrative answer. For example, what is your name? Wie heißen Sie? Okay? Ich heiße Sarah. Hindi siya answerable by yes or no. Okay? So nag-guess niyo yun. So, for example, another one is, where do you live? Wo wohnst du? Okay? Saan ka nakatira? So, answerable siya na narrative form. Okay? Ang structure niya is, ito yung tinatawag na may V-fragen. Pag sinabing V-fragen is was, wer, wo, warum, wie, wann, okay, wer, yung mga V-fragen. Okay, susulat ko dito yung mga V-fragen. Okay? So, yun yung narrative yung magiging sagot niya. Yung sa kabila naman is verb form, and then yung umpisa nila is verb, and this is nagumpisa naman sa V-fragen. Okay, example, gamitin natin yung V. Okay, pinaka very common na tinatanong sa inyo, wie heißen Sie? Okay, what's your name or how you called, you know? Yan yung proper way ng pagtatanong ng pangalan, wie heißen Sie? Okay, ich heiße Sarah. Okay, ich heiße Sarah. So, pag gumamit tayo ng V-fragen na V, gumamit tayo ng V na V-fragen, okay? And then, sinagot natin siya in a narrative way, which is, my name is ich heiße, I am called Sarah. Okay? And then, another V form is, wie alt bist du? Pag sa informal form, wie alt bist du? Wie alt bist du? Okay? So, sabihin mo naman is, ich bin, yung age mo, for example, for me, 39 Jahre alt. Okay? So, narrative yun. Hindi siya answerable by yes or no. Okay? Another one is, was möchten Sie essen? Was möchten Sie essen? What do you want to eat? So, narrative again siya. Hindi mo siya sasagutin ng yes or no kasi tinatanong niya is, what do you want to eat? Was möchten Sie essen? So, pag sinabi nun, pag tasagutin mo siya, ich möchte
eine Pizza essen. Ich möchte eine Pizza essen. Okay? Ang magiging sagot niya, halos inuulit mo lang yung verb niya. Okay? So, papalitan mo lang siya ng talaga ng sagot mo. Ich möchte eine Pizza essen. Okay? So, next, another one is, woher kommst du? Woher kommst du? That is informal form, where you come from. Ich komme aus den Philippinen. Ich komme aus den Philippinen. In a formal form is, woher kommen Sie? Woher kommen Sie? So, walang formal and informal form na sagot. Magbabase pa rin siya sa conjugation nung subject. Okay? Magiging formal form lang yung questions mo or yung mga command mo. Okay? Woher kommen Sie? Formal form, where you come from. Or woher kommst du? Informal form. So, magiging sagot niya, same lang siya. Ich komme aus den Philippinen oder ich komme aus saan ka man galing. Okay? So, yun yung magiging format ng pagtanong nyo. So, ngayon, sinabi ko na sa inyo, ang format ulit ng structure ng open-ended question is V-fragen and then verb, okay, and then the subject and then yung direct object. Okay? For example is woher kommst du? Okay, woher kommst du? Yung woher, kasama na yan sa V-fragen, kommst is yung verb and then yung subject. Okay? So, yan na yung pagtatanong mo ng German. Simple lang siya. And i-apply mo siya palagi kasi madami kang encounter na question and answer, lalo na pag nagsisimula ka pa lang ng German language. And if you want more, comment ka sa baba kung ano yung gusto mong susunod na lessons na ituturo ko sa inyo and I will make it for you. So, bis bald and tschüss!